Magandang araw sa inyong lahat. Another day, another vlog na naman ngayon. Kamusta kayo? Nasa syudad ako ngayon at halata naman na pumunta lang ako ngayon sa syudad kasi may bibilhin ako. Hindi na ako nakapag-get ready with me kanina kasi nagmamadali talaga akong magbihis at naghahabol ako sa oras. Baka kasi uulan mamaya kasi alam naman natin na ngayong buwan ay tag-ulan na, lalo na tuwing hapon. Kaya ngayon lang din ako nakapag-video. Tulad ng lagi kong sinasabi sa mga dati kong vlog, pumupunta lang talaga ako ng syudad kapag may bibilhin o may importanteng lakad. Kung alam nyo lang, mas gusto ko talaga yung nasa bahay lang at mas gusto ko na yung tahimik at chill lang sa bahay. Pero ayun, kailangan talagang gumala ngayon. Buti na lang din ang ganda ng panahon. Medyo makulimlim at hindi mainit. Anyway, nandito na pala ako ngayon sa may bandang Buroon. Dumaan lang talaga ako sandali dito kasi bibili ako ng hypo o tinatawag itong hypochlorite. May naging suki ako dito na pagdating sa pagbili ng hypo, sa kanila talaga ako bumibili dahil mas mura ang presyo kumpara sa iba. Isa ito sa mga dahilan kung bakit sa tuwing nauubusan ako ng hypo sa bahay, sa kanila talaga ako bumabalik dahil nga napakamura. So napatanong ulit ako kung magkano na ang hypo nila kasi nakalimutan ko na yung presyo. Dahil nga after 2 weeks lang ako bumibili ng hypo kapag ubos na. Dahil na rin matagal maubos, so medyo matagal-tagal rin bago ako bumili ulit. So hindi ko talaga maiiwasan na makalimot paminsan-minsan. Mabuti na lang at napaka-accommodating ng may-ari. Sabi niya ang isang litrong galon ng hypo nila ay nasa 80 pesos lang. At kung may sarili kang dalang galon, mas makakatipid ka dahil nasa 70 plus lang ang refill. Habang bumabiyahe kami ngayon, nadaanan namin ang tulay na ito na talaga namang sobrang ganda ng tanawin. Pero habang humahanga kami sa view, hindi rin namin maiwasang kabahan kasi medyo madulas ang daanan ng tulay. Kaya dahan-dahan lang talaga ang takbo ng motor namin. Kumbaga, enjoy the view pero siguraduhin mo rin ang kaligtasan mo, 'di ba? Safety first lagi. So ayan, kakarating lang namin dito sa mall. Pero bago kami nakarating dito, dumaan muna kami sa bahay para iuwi muna yung hypo na binili namin kanina. Kaya hindi na rin ako nakapag-video kanina kasi medyo nagmamadali din kami papunta dito. Ngayon, andito na kami sa mall. Binalikan ko yung laptop bag na nakanvas ko. Kahapon pa ako nagcanvas dito para lang magtingin ng mga bag para sa laptop kasi nasira na yung luma kong bag. Kaya sabi ko, kailangan ko na talagang palitan. Ito yung bag na balak kong bilhin. Kaya bago ako pumunta dito, nagdala talaga ako ng tape measure. Nanigurado talaga ako. Alam ko kasi mahirap umasa lang sa tingin o sa nakalagay sa tag na sukat ng bag. Kailangan talaga na kasya at may extra space pa para sa safety. Yung laptop ko kasi ay nasa 16 inches ang sukat. Kaya ang gusto ko talaga yung bag na hindi lang kasya kundi may allowance rin para sa charger, mouse at iba pang mga gamit. Kaya nung dumating kami dito, isa-isa kong tinignan yung mga bag na naka-display. May isang bag na agad kong napansin na medyo yupi yung harapan niya. Kaya hinawakan ko dahil para makita ko kung permanent ba yung pagkayupi niya o baka dahil lang sa pagkapatong-patong ng mga bag. Habang pumipili kami ng mga bag ng partner ko, isa-isa kong tinignan at sinukat gamit ang tape measure sa bawat bag na pwedeng pagpilian. Chinek ko ang lapad, taas at kung gaano kaluwag sa loob. May mga bag na okay na sanang sukat pero may kunting damage o depekto gaya ng bahagyang gasgas, may diferensya sa tela o di kaya medyo may dumi sa tela. Hindi naman ganun kagrabe pero syempre bilang customer gusto ko yung sulit ang bayad ko. Ayoko naman sa unang gamit pa lang may problema na agad. Gusto ko yung presentable, matibay at mukhang tataga sa araw-araw na paggamit ng bag. Kaya talagang tsinaga kong i-check isa-isa yung mga bag. Hindi lang dahil sa gusto ko ng magandang design, kundi dahil sa practical na dahilan na kailangan ko ng maayos na quality. Lalo na't araw-araw kong gagamitin ito. So ayan, may napili na akong bag. Ito yung bibilhin ko. Bago ko siya bilhin, sinigurado ko muna na maayos talaga ang kondisyon. Tinignan ko ng mabuti kung may depekto o sira sa tahi. Chinek ko ang mga gilid at zipper. Mabuti na lang okay ang lahat, walang depekto. So tapos na akong magbayad nitong bag. Regarding sa bag na ito, sinilip ko rin ang loob nito kung may depekto. Hindi ko lang siya basta sinukat. Tinignan ko talaga lahat kasi ayoko magsisi sa huli. Sinukat ko lahat gamit ang dala kong tape measure para masigurado kung kasya ang 16 inches kong laptop. Medyo may kamahalan itong bag na ito. Nasa 800 pesos pataas yung presyo nitong bag. Sa tulad kong medyo kuripot, medyo mabigat din ang presyo ng bag. So wala rin naman talaga akong choice kundi bilhin itong bag na ito kasi kailangan ko talaga ng maayos na bag para sa laptop ko upang hindi masira. At bago ako umuwi, dumaan muna ako dito sa cosmetics dahil bibili ako ng skinol kasi nagsisimula naman akong tubuan ng tigyawat. Ang ginagamit kong skinol ay itong green na variant na skinol kasi ito talaga yung anti-pimple
pimples. At hiyang na ako rito. Matagal ko na talagang ginagamit itong Skinol na ito. Simula pa nung high school pa ako. Kaya masasabi kong subok ko na talaga siya at hiyang na ako rito. Para sa akin, ang nagustuhan ko sa Skinol na ito ay bukod sa epektibo siya sa pagtanggal ng pimples, ay hindi siya masakit sa skin. At medyo malabig yung effect kapag ipinahid mo sa mukha mo. So ayan, nandito na ako sa counter at magbabayad na. Habang nagpipila ako, nag-uusap kami ng kung ano-ano ng partner ko para hindi kami mainip sa pila at hindi boring habang naghihintay. So ayun, tapos na rin akong magbayad sa counter. Pagkatapos nun, bumaba na kami ng partner ko pa ground floor. Habang naglalakad kami pababa, napadaan kami sa isang fast food. Sabi ko sa partner ko, kumain muna kami saglit kasi nagugutom na rin talaga ako. Pero hindi namin namalayan ng oras. At nung tumingin kami sa orasan, napansin naming alanganin na pala. May pasok pa kasi sa trabaho ang partner ko mamaya. Kaya sabi ko sa kanya, dumaan na lang kami sa Red Ribbon at bibili na lang kami ng mamoon at banana cake dito sa Red Ribbon. Hinahanap-hanap ko talaga ang mamoon at banana cake dito. Bihira lang kasi ako kumakain ng cake, lalo na ito'y matamis. Gusto ko yung dessert na hindi nakakaoma, yung tama lang yung tamis niya. Pagkatapos namin magbayad, umalis na rin kami agad kasi kailangan na naming umuwi. Habang naglalakad kami papunta sa parking lot, sabi ko sa partner ko, since hindi kami tumuloy kumain sa fast food, dumaan na lang kami para bumili ng ulam para pagdating namin sa bahay, hindi na kami magluluto ng ulam. Ayoko rin kasing magluto, lalo na pagpagod at galing sa lakad. Mas okay na yung makakain agad pag uwi. Kaya ayun, bago kami tuluyang umuwi, dumaan muna kami para bumili ng ulam para relax na lang pagdating sa bahay. Kain na agad at tapos pahinga. Hanggang dito na lang ang video ko. Salamat sa panonood. Bye!